TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 506 na maaaring kunin ni Freya ang tab. Natigilan si Tyson, hawak ang walang buhay na katawan ni Lily. Ang kanyang isip ay walang laman, ang mga matang nakatingin sa malawak na kawalan sa kanyang harapan. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa hangin, na nagpapadala ng panginginig sa tahimik na gabi. Ang campus, na dating puno ng buhay, ngayon ay nakahiga at tahimik. Umikot ang alikabok sa mahinang bugzo ng hangin, lumulutang ng walang patutunguhan sa katahimikan ng Siri, hindi nakahanap ng lugar na mapagpahingahan. Ang mga labi ng mga nahulog na dahon ay tamad na sumayaw sa simoy, at ang mga butil ng usok ay nananatili sa hangin na parang mga nakalimutang alaala, tumangging manirahan. Sa dumidilim na takip silim, kung saan lumilipat ang mga anino, maaari lamang magtaka, na saan ang kawalan ng laman sa loob. Matagpuan ng bawat kaluluwa ang kapayapaan nito. Walang nakakaalam ng mga sagot. Pagkatapos ng kaguluhan, naroon lamang ang matinding katahimikan ng kamatayan, isang mapang-ipong katahimikan na tila nagbubure ng lahat ng init sa mundo. Tahimik lang. Tanging ang nakakakilabot na katahimikan ang nananatili. Isang malakas na hiyawan ang bumasag sa katahimikan, na nagpatalon sa ibang mga estudyante sa takot at napaluha. Sumugod ang kanilang mga magulang, nanginginig habang hinihila ang kanilang mga anak sa lupa sa harap ni Marshall. Mr. Ortega, Mr. Ferguson, please, let us go just this once. We won't dare again. Desperadong pagmamakaawa ng babaeng estudyante at ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa sila makapagsalita, malamig na winagaway ni Marshall ang kanyang kamay, pinawalang bisa ang kanilang mga pakiusap. Sa libro ko, walang awa. Dapat harapin ng lahat ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Hindi ito tungkol sa edad o uri. Ang mga karapat dapat sa parusa ay makakatanggap nito. Ryger, Sean, siguraduhin mong maasikaso ang ibang sangkot dito. Isang grupo ng walang awa na mga asasin mula sa Abyssal Dominion ang dumagsa sa campus, mabilis na kumilos, bawat isa ay may dalang bag. Pagkatapos ng mga mabibilis na aksyon, muling natahimik ang campus. Si Simon, na nakatingin sa malayo, ay ibinaling ang tingin sa mga reporter na nagkukumpulan sa malapit. Ang mga kaganapan na naganap ngayon ay mananatiling confidential. Maaari kang pumunta ngayon. Responsibilidad nating magsalita laban sa bullying sa paaralan. Dapat nating protektahan ang mga inosenteng bata at tiyaking nabubuhay sila sa isang mundong walang pinsala. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Sa labas ng Harmonfield Lake Elementary School, ang kalye ay may linya ng mga mamahaling sasakyan. Paglabas ni na Marshall, Freya, at Talia mula sa gate ng paaralan, si Shirley, Daphne, at Vera ay sumugod sa. Batiin mo sila. Marshall, kailan ka nakabalik? Nagsiksikan ang mga babae sa kanya, halatang nag-aalala. Si Simon, habang pinapanood ang eksena mula sa malayo, natigilan sandali. Ang daming babae. Nang makita niyang sumakay si Marshall sa sasakyan ni Shirley, kumunot ang noo nito. Ang mga dons. Close daw sila ni Marshall. Pero bakit siya papasok sa kotse ng babaeng iyon? Si Jack, na napansin ang paghihirap ni Simon, ay tumawa. Mr. Cross, bakit ba ang dami mong pakialam kung sinong babae ang makakasama ni Marshall? Personal life niya yun, di ba? Tumaas ang isang kilay ni Simon. Kailan ko sinabing nag-aalala ako? Lalong tumawa si Jack. Patuloy na nanunood si Simon habang ang kanyang anak at si Freya ay sumakay sa kotse. Sinundan niya sila ng ilang hakbang bago huminto, bumubulong sa sarili. Yung babaeng hindi man lang umimik sa akin bago iniwan si Jack ay ngumisi. Buddy, lumaki na ang anak mo. Gusto mo siyang kasama mo buong araw na parang anino. Sige, alis na tayo. Dapat tayong bumalik at pag-usapan ang mga isyu na kinakaharap natin. Ang mga kabataan ay may kanya-kanyang mga bagay na dapat gawin. Hindi mo kailangang makialam. Umiling si Simon, lumambot ang ekspresyon habang umuungol. Parang aalis na siya sa Pugad Sound Ham. Next time.
Si Jack, na nanunood kay Simon na may katuwaan, ay muling tumawa. Sige, sige, sa susunod, ikaw din. Fair na. Sa loob ng sasakyan, ikinabot ni Shirley ang kanyang braso sa braso ni Marshall, napapikit ng bumilis ang tibok ng kanyang puso. Marshall, I saw you on the live stream this afternoon. Hindi ka man lang nag-lunch, no? Let me cook for you pag-uwi natin, how does that sound? Si Amber, na nagmamaneho, ay halos mapalingon sa gulat. Napatingin si Marshall kay Shirley, napansin ang seryosong ekspresyon nito. I think it's better to skip that for today. We're running short on time, Bean baka next time ipagluto mo na ako. Sa ngayon, I just want a decent meal. Kung hindi pwede, let's just grab a couple of burgers and eat on the way. Your cooking would take too long and probably wouldn't ready until late in night. Hindi napigilan ni Amber ang tawa. Anong nakakatawa? Sinama ni Shirley nang mapaglarong tingin si Amber. Sige, sige. Titigil tayo sa Harmonfield Hotel para sa isang mabilis na kagat. Napatingin si Amber sa rearview mirror. Ms. Don, may ilang sasakyan na sumusunod sa atin. Nagtaas ng kilay si Shirley. Sinusundan tayo. Mukhang nasa likod natin sina Ms. Silva, Ms. West, at Ms. Wright. Inilibot ni Shirley ang kanyang mga mata. Bilasan mo ang takbo at tingnan natin kung kaya nating mawala sila. Umiling si Amber. Ms. Don, it's rush hour. Hindi na tayo pwedeng magmadali. Fine. Let's all have dinner together. And Freya can pick up the tab. Marshall, parang kanina pa malapit sa'yo si Freya. Hindi mo ba napansin? Pang-aasar ni Shirley. Tumango si Marshall. Oo. Well, today, Ms. Wright's paying, so order na tayo ng extra. Amber, you got that? Got it, Ms. Don. Makalipas ang 10 minuto, ipinaroda ni Amber ang kotse sa labas ng Harmonfield Hotel. Naghihintay na si Ryger sa may pasukan. Nag-ayos siya ng isang pribadong dining room at nag-pre-order ng pinakamasasarap na pagkain ng hotel. Iniugnay ni Shirley ang braso niya kay Marshall habang papalabas sila ng sasakyan. Mahigpit na sumunod sina Daphne, Freya, Thalia, at ang iba pa. Ang eksenang ito, na napakaganda sa kanyang karangyaan, ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga bisita sa Harmonfield Hotel. Sino itong mayaman na binata? Tingnan mo na lang lahat ng magagandang babae sa paligid niya. Nagbibiro ka ba? Si Ms. Don, Ms. West, and Ms. Silva from Silva Group. Tignan mo yung dalawa sa likod nila, isa si Ms. Wright, at hindi ko kilala yung isa, ang gaganda ng mga babaeng ito. Sino ang maswerteng binata na napapaligiran nila? Not a surprise. Iyan ay si Mr. Ortega, ang pinakamaimpluwensyang tao sa Harmonfield. Kabanata 507 Makipagbaka muli, at papatayin kita. Naglakad-lakad si Marshall sa lobby ng hotel, na may kasamang grupo ng mga nakamamanghang babae, na agad na pinagmamasdan ng lahat ng tao sa silid. Dumaan ang isang grupo ng mga dayuhang lalaki na may kakaibang Yugosi features, kumikinang ang kanilang mga mata habang hinahangaan ang mga mapang-akit na babaeng kasama ni Marshall. Isang lalaki, matangkad at maganda ang pangangatawan, walang pakialam na kumaway kay Shirley, Freya, at ang iba pa. Hey, Draconius Beauties, how about coming to the hotel with us tonight? Huminto si Marshall, naging malamig ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatitig sa mga lalaki. Nag-alab ang galit ni Thalia, at ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, handang sugulin ang mga ito at turuan ng leksyon ang lalaki. Bago pa siya makakilos, isang matandang dayuhang lalaki na may kulay abong buhok, katamtaman ng tangkad, ang mabilis na pumagitan. Harrison, itigil mo na ang gulo. Ang matangkad na lalaki na nagngangalang Harrison Nichols ay nagkibit balikat at umatras. Humakbang pasulong ang lalaking may buhok na kulay abo, nakahalukip-kap ang mga kamay bilang paghingi ng tawad. Pasensya na po. Medyo madami na po siyang nainom. Please, huwag po kayong magtampo. Nirelax ni Thalia ang kanyang mga kamao na may bigong buntong hininga, nagpas siyang pakawalan muna ito sa ngayon.
Salamat, sabi ng lalaking may buhok na kulay abo, na tumango bilang paggalang bago ibinato ang mabilis, halos hindi napapansing sulyap kay Marshall, ang kanyang mga mata ay nanliit na may hindi masabi na layunin. Pinagmasdan sila ni Marshall na umatras, naramdamang hindi sila ordinaryong individual. Ito ay mga mandirigma, dalubhasa at may karanasan. Napansin ko habang papunta ako dito na parang marami pang ibang mukha sa Harmonfield ngayon. At bawat isa sa kanila ay isang bihasang mandirigma. Dapat ay pumunta sila sa Dragon Ridge Valley para maghanap ng mga sinaunang relic. Mga sinaunang labi. Talaga bang umiral ang ganoong bagay? Ipinadala ba ako ni Old Fred sa Harmonfield para dito? Titingnan ko bukas ng gabi at malalaman ko. Nagpatuloy si Marshall at ang kanyang grupo patungo sa kanilang pribadong silid, sinundan sila ng isang pares ng mga mata mula sa karamihan, matamang pinagmamasdan ang bawat kilos nila. Ang nagmamasid ay walang iba kundi si Alice, na kamakailan lamang ay naging tagapangulo ng mga Miller. Mula sa isang makulimlim na sulok, pinagmamasdan ni Alice si Marshall na napapaligiran ng mga kababaihan, ang kanyang puso ay mabigat sa halo-halong damdamin. Ito dapat ang lugar ko, ang spotlight ko. Ako dapat ang kinaiinggitan at hinahangaan ng lahat. Ngunit pinalampas ko ang aking pagkakataon. Sabi nila hindi maiiwasan ang tadhana, pero bakit patuloy tayong mag-cruise ang landas kung hindi naman ako ang nakatadhana sa kanya? Sa tabi niya ay nakatayo si Gabriel Burrows, isang kamakailang nagtapos sa kolehiyo at bagong katulong ni Alice. Nang makita ang matinding pagtutok ng amo niya kay Marshall at sa grupo nito, sabik na tanong ni Gabriel. Ms. Miller, yung lalaking yun si Marshall di ba? Yung sikat na figure sa Harmonfield. Kilala mo ba siya? Ang mga babaeng kasama niya ay malalaking pangalan din sa paligid, patuloy ni Gabriel, puno ng paghanga ang boses. Si Shirley Dunn, ang CEO ng Dunn Group, ang nangungunang kagandahan ng lungsod. Coronel Frey Wright, ang anak ng pinakamayamang tao ng Harmonfield, at si Vera Silva, ang pinuno ng Silva Group. At ang huling isa Daphne West, na nagmamay-ari ng Alpha Crest Group at Violet Crest Plaza. Lahat sila ay nakamamanghang, at tanging ang mga babaeng tulad nila ang makakapantay kay Mr. Ortega. Kung maaari akong maging isa sa kanila, iisipin kong kumpleto ang buhay ko. Nagdilim ang ekspresyon ni Alice, matalas ang boses. Enough of your fantasies. Natapos mo na ba ang pagdidisenyo ng proposal para sa business deal ngayong gabi? Namula si Gabriel. Oo, Ms. Miller. Kung makukuha natin ang deal na ito, sa wakas ay maaangat nito ang Miller Group mula sa mga problemang pinansyal nito. Ang problema lang ay, kapos tayo sa pondo. Tumango si Alice na may pag-unawa. I know. Kapag na-secure na ang deal, I'll handle the rest. Mukhang nag-aalala si Gabriel. Ms. Miller, ang mga bisita ngayong gabi ay umiinom ng marami. Ihanda mo ang iyong sarili. Napabuntong hininga si Alice. Let's go. We need to close this deal, even if it means I drink myself into limot. Sa loob ng private room sa restaurant, pinagmasdan ni Shirley ang lamesang puno ng magagandang babae at ngumisi. Freya, it's your treat tonight. Napataas ang kilay ni Freya sa mapaglarong tono ni Shirley. Ms. Dawn, sigurado ka bang kailangan mo akong magbayad kapag ikaw na? Sa paligid. You've had Marshall all to yourself for so many days, so of course, it's your turn to pick up the tab. Pang-aasar ni Shirley. Si Vera, nang mapansin ang pamumula ng mukha ni Freya, ay lumingon kay Marshall na may nakakalokong ngiti. Ms. Dawn is right. It's your turn to treat, Ms. Right. Inilibot ni Freya ang kanyang mga mata. Sige, sige. Magbabayad ako. Napangiti si Shirley. Biro lang, Freya. I had planned to cook a big dinner myself tonight, but since we are running late, I didn't have time. Kapag tapos na kayong lahat sa training nyo, pumunta kayo sa villa namin ni Marshall. I'll cook for all of you then. Ang komento ni Shirley ay banayad na nagpaalala kay Freya at sa iba pa na sila ni Marshall ay mas malapit kaysa sa kanila. May naisip. Amber, overhearing, suppressed a noong amit nem at Shirley.
Ang kadalasang binubuo na si Shirley ay malinaw na nakakaramdam na ngayon na si Marshall ay napapaligiran ng napakaraming tao. You can cook, Freya asked, bahagyang nagulat. Oo naman. Proud na sabi ni Shirley na nagsasanay ako tuwing tayo nitong nakaraang 3 buwan gamit ang app sa pagluluto. Ang galing ko sa pagluluto ngayon. Itanong mo na lang sa kanya ang sarap ng mga ulam ko. Napatingin si Freya kay Amber. Amber, nawalan ka ng timbang bilang kapalit ng luto ni Ms. Don. Shirley, gumagawa ka ba ng low-calorie na pagkain sa bahay o kung ano? Tumaas ang isang kilay ni Talia. Ms. Don, may dinagdag ka bang spalver dishes? Some secret wait. Kumento. Hanapin sa Amber. So, kumusta ang luto ni Ms. Don? Isang sulyap kay Shirley, na kumikinang sa pagmamalaki. Ms. Don's DC Worms. But the loot can mom ently, you can almost eat more than. Tumawa si Fine. So medable yung luto ni Shirley ha. Haha. Sir Even at Amber, hindi ka ba makapagsalita ng maganda kahit minsan? Mata. Isang. Itakda mo ako. Huwag makinig sa kanila. Gumagawa lang sila ng gamit. Finn Sermentino. Tenet Quidity. Bukas, gagawa ako ng espesyal para sa iyo. Love it ka. Kumaway ng Mimveti si Marshall. Pakiusap, iligtas mo ako. Tawa Phil. Noon lang. Ang pangingirot ni Marshall. Si Marisa Saturday iyon. Marisa, nasaan ka? Kaka-rating ko lang sa Hafel Airport, Marshall. Arvo free. Toursome libre. Maaari kong i-drop ang lahat para sa format ng paliparan. Malapit na ako. Hindi na kailangan. Ipadala mo lang sa akin ang iyong lokasyon. Kabo mo. Ito ay magiging mas mabilis. Makalipas ang 20 minuto. Si Marshall at ang kanyang gremp ay lumabas ng hotel upang salubungin si Marisa. Mamatay. Nang malapit na sila sa pasukan, nakita nila si Hans Toll na dayuhang lalaki na hinahara si Alice kanina. Pagmamakaawa ni Gabriel sa kanya. Sorry, sumami yung tipo ng babae na akala mo siya ay. Sinampal ni Harrison si Gabriel, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Magwala ka. Gusto kong sumama ang babaeng ito. Ako. Pilit na nagpumigla si Alice, nagmamakaawa kay Harrison. Napunit ang kanyang manggas habang lumalaban siya para makalaya, ngunit walang nang ahas na pumasok. Nanood ang mga security guard, tahimik at hindi kumikibo. Nakita ng 2 dumaang pulis ang mga dayuhan at mabilis na tumalikod, tumakas mula sa pinangyarihan. Hinawakan ni Harrison si Alice sa buhok at sinampal sa mukha. Yudrak Onya, *re. Lumaban ka ulit. At papatayin kita. Nagtawanan ang 2 lalaki sa likuran niya, na tinulak si Alice papunta sa naghihintay na taxi. Sa kanyang gulat, nakita ni Alice si Marshall na lumabas ng hotel. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Kabanata 508 ang nakaraan ay isang kasinungalingan. Huminto si Marshall, nakatutok ang tingin niya kay Alice. Walang salitang binibigkas, tanging ang mabigat at masakit na katahimikan sa pagitan ng 2 estranghero. Si Shirley, Freya, at ang iba ay lumingon kay Marshall, na nakatayong hindi gumagalaw sa malamig na hangin ng gabi. Nakakuyom ang mga kamao ni Talia sa pagkadismaya, desperado na sumugod at itumba ang mga lalaking nagdudugtong kay Alice sa lupa. Ngunit nang magtama ang kanyang mga mata sa malamig at hiwalay na titig ni Marshall, napaatras siya. Saktong dumating sina Ryger at Sean, nagmamadaling pumunta sa harap ng hotel. Mr. Ortega. Tinawag sila, ngunit hindi sila kinilala ni Marshall. Samantala, si Alice ay muntik nang maitulak sa kotse ni Harrison at ng iba pang mga lalaki. Malinaw sa lahat na kung walang mamagitan, mawawala si Alice sa gabi. Ang mga tao ay nanunood ng walang magawa, walang naglakas loob na magsalita. Ang mga lalaki ay mga dayuhan, at bagamat may kapangyarihan silang pigilan sila, ang pagsali ay maaaring magdulot ng higit na gulo kaysa sa gusto ng sinuman. May mga nakipag-ugnayan na sa pulisya, ngunit sa kabila ng paghihintay, walang narinig na sirena. Bitawan mo siya. Ang boses ni Marshall, mababa at mahinahon, ang bumasag sa nakakabinging katahimikan habang siya ay humakbang pasulong.
Ang kanyang mga salita, malambot ngunit malamig, ay tila nag-freeze ng hangin sa kanyang paligid. Ang tatlong dayuhang lalaking may hawak kay Alice ay nanlamig, isang panginginig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Sa Draconia, nakasanayan na nilang kumilos ng walang takot sa paghihiganti. Gaano man kalaki ang kanilang pag-uugali, naniniwala silang walang maglalakas loob na salungatin sila. Ngunit ngayon, may isang taong nang ahas na suwayan sila ngayon. Malakas na tumawa si Harrison, inihagi si Alice sa dalawa pang lalaki. Habang papalapit si Marshall, mayabang siyang nagkibit balikat at ngumisi, "Ako ba ang kausap mo?" Hindi man lang siya sinulyapan ni Marshall. Ang tanging tunog sa malamig na gabi ay ang matatag na ritmo ng mga yapot ni Marshall, sinadya at hindi natitinag. Napabuntong hininga ang mga nanunood sa labas ng hotel, naghihintay sa susunod na mangyayari. Marami ang umaasa na darating ang mga pulis sa lalong madaling panahon. Hindi maaaring tumagal ng mas matagal, tiyak. Ang sekta. Ngunit si Harrison, nang makita ang hindi nakakaabala na kilos ni Marshall, ay humakbang patungo sa kanya. "Anak, mind your own business." Pagbabanta ni Harrison, ang kanyang wikang Draconia ay may diin sa pangungutya, ang kanyang daliri ay nakaturo ng paratang kay Marshall. Matayog na frame, halos doble ang laki ni Marshall, hindi naiwasang madama ng karamihan. Dahil sa hila ni Harrison. Pagmamalasakit sa kanya. "Sinasabi ko sa'yo." Patuloy ni Harrison na tumutulo ang mali siya sa kanyang boses, "Kung pinagtuunan mo ako ng daliri, habang buhay kang magsisisi. Baka makulong ka pa." Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, may biglang kumislap sa hangin. Biglang pinalipad si Harrison, parang ragdoll, na bumagsak ng husto sa kalapit na flower bed. Basag-basag ang kanyang katawan, walang buhay ang mga paa. Nakahiga siya doon, lukot at hindi pa rin makagalaw. Isang kolektibong hingal ang bumalot sa karamihan. Sino ang gumawa niyan? Sino ang umatake sa kanya ng marahas? Hindi mo alam. Si Marshall iyon, ang pinakamatigas na tao sa Harmonfield. No wonder. Sino pa ba ang magiging matapang na minindigan sa mga dayuhang lalaking iyon? Good. Iniisip ng mga B***** na ito na magagawa nila ang lahat ng gusto nila sa Draconia dahil lang sa dayuhan sila. Get. Palayasin mo sila. Turuan mo sila ng leksyon. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng suporta mula sa karamihan. Sa wakas ay napagtanto ng dalawang lalaking nakahawak pa rin kay Alice ang panganib na kanilang kinaroroonan. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan siya ng mga ito at humarap kay Marshall. Bago pa sila makapagsalita, isa pang flash ng paggalaw, at ang dalawang lalaki ay bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga binti ay nakabaluktot sa ilalim nila, na naging madugong masa. Ang hangin ay napuno ng kanilang paghihirap na hiyawan. Mula sa pasukan ng hotel, lumitaw ang dayuhang lalaking may kulay abong buhok, kasama ang ilan pang iba. Natigilan siya nang makita ang kaguluhan, halatang gulat na gulat. Matapos pag-aralan saglit si Marshall ay mabilis siyang nilapitan ng lalaki. Natahimik ang mga tao sa harap ng hotel. Bagamat hindi masyadong malaki o malakas ang lalaking may buhok na kulay abo, hindi may kakaila ang enerhiya sa paligid niya, isa siyang eksperto sa martial arts. Para sa isang sandali, tila siya ay maaaring sumali sa away, ngunit sa halip, siya ay tumigil at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa harap ni Marshall, yumuko ng malalim. "I apologize, sir. My men were in the wrong. Please forgive us," seryoso niyang sabi. Kumaway si Marshall. "Ngayon mawala ka." Walang pag-aalinlangan, inutusan ng may uban ang kanyang mga tauhan na isakay ang kanilang mga sugatang kasama sa isang taxi at tumakas sa lugar. Isang kaway ng palakpakan at hiyawan ang umalangaw-ngaw mula sa mga nanunood. Kinuha ni Marshall ang napkin at pinunasan ang kanyang mga kamay, saka tumalikod para umalis, patungo sa kalye. Tumayo si Alice saglit, pagkatapos ay sinugod siya. "Marshall, wait," tawag niya. Hindi tumigil si Marshall. Lubusan siyang binabalewala. Si Alice, na ngayon ay desperado, ay sumigaw, "Marshall, ang aking lolo ay namamatay." But still, hindi siya sumagot. Si Alice, hindi napigilan, ay sumigaw, "Ang mga Miller ay malugi."
Kung hindi ko tatatakan ang deal na ito ngayong gabi, tapos na ito para sa mga Miller. Lalong humigpit ang ekspresyon ni Marshall habang tinatanggal siya nito. Hindi iyon ang problema ko. Wala itong kinalaman sa akin. Umalis ka, nag-alinlangan si Alice, ang bigat ng kanyang mga salita ay bumabaon. Sa isang malungkot na tingin, napagtanto niyang wala ng pag-asa ang kanyang pagsusumamo. Marshall, gusto ko lang malaman. Pinasok mo ba ako doon? Si Daphne, naglalakad, malamig na nguya. Stop kidding yourself. Ganoon din sana ang ginawa niya sa iba. Tumangging sumuko si Alice. Tumakbo siya ng ilang hakbang para harangan ang daraanan niya. Marshall, teka. Nagkamali ako noon. Nagsisisi ang lolo ko. Pinagsisisihan ng lahat ng Millers. Hindi kami humihingi ng marami. Hindi ko kailangan mong kilalanin ang pakikipag-ugnayan. Patawarin mo na lang ako at ang lolo ko. Please. Huminto si Marshall at sinulyapan si Alice, malayo ang tingin. Let the past go, matare niyang sabi. May mga bagay na mas mabuting iwanang kalimutan. Wala akong anumang bagay sa iyo o sa mga Miller, kaya walang dapat patawarin. Nilagpasan niya ito, nagpatuloy sa paglalakad. Sa sandaling iyon, si Gabriel, na nagmamadali mula sa likuran, ay sabik na tumawag, Ms. Miller, kilala mo ba si Mr. Ortega? Pinunasan ni Alice ang isang pahid ng dugo sa kanyang labi at pinilit ang mapait na ngiti. Kilala ko ba siya? Ha! Kilala natin ang isa't isa, sige. Dati lang yan ngayon. Kasinungalingan lang ang nakaraan. Hindi ko alam kung panaginip ba iyon o katotohanan. Saan ka man magpunta, laging tandaan, ang nakaraan ay kasinungalingan. Ang mga alaala ay isang daan na walang patutunguhan. Nawala ang lahat ng bukal na minsang namumulaklak. Kahit na ang pinakamatindi, masigasig na pag-ibig ay kumukupas, nagiging isa na namang panandali ang ilusyon. Ang figure ay maaaring totoo, ngunit ang tao ay hindi. Walang dapat hawakan. Isang siglo na ang nakalipas, hindi ikaw, at hindi ako. Ang kalungkutan ay totoo, ngunit ang mga luha ay hindi totoo. Nandyan ka. Isang siglo mula ngayon, wala sa atin ang mananatili. Ay walang dahilan, walang dahilan. Kabanata 509 na pagbabante kay Mr. Marshall Ortega. Ipinagpatuloy ni Marshall ang kanyang pag-uusap sa telepono habang naglalakad siya sa sidewalk, tinitingnan kung nasaan si Marissa. Ipinaalam niya sa kanya na ilang minuto lang ang layo niya sa Harmonfield Hotel. Matapos tapusin ang tawag, nakarating si Marshall sa bangkita at napansin ang isang grupo ng 6 na auxiliary na pulis na nakaharap sa isang delivery man na nakamotorsiklo. Mga 20 feet ang layo niya sa unahan niya. Pinahinto ng mga opisyal ang lalaki, hinawakan ang kanyang bisikleta habang ang isa sa kanila ay tumahol, bumaba ka. Nagmamadali ka at nagmamaneho ng walang ingat. Nai-impound ang iyong bisikleta, at kailangan mong magbayad ng $50 na multa. Ang paghahatid T. Puno ng pagkabalisa ang mukha ng lalaki habang nagmamakaawa. Pakiusap, huwag mong kunin ang bike ko. Wala talaga akong pera ngayon. Nasa ospital ang mama ko. I lose my pay if I'm late delivering this order, he continued. Magrereklamo ang customer, at magtatrabaho ako ng libre. Mangyaring, ako ay nasa isang mahirap na lugar. Kung kukunin mo ang bike ko, hindi ko kakayanin ang pagpapaopera ng nanay ko. Please, let me go this time. Isa sa mga mas matangkad at mas mabibigat na opisyal ay nanunuya, kung lahat ay kumilos tulad mo, ang mga lansangan ay magiging magulo. Nagkaroon ng pagdagsa ng mga dayuhang nasyonalidad sa ating lungsod kamakailan at kami ay naatasan na pumutok. Sambit niya. Bumaba ka sa bisikleta, bayaran ang multa, at iwanan mo ito dito. Tumulo ang luha ng deliveryman habang nagmamakaawa, please, I'm begging you. $20 lang ang bangko ko. Hindi pa nga ako nakakapaghapunan. Itinulak siya ng isang matipunong opisyal. Ano to? Sabi ko bumaba ka sa bike. Nanghihingi ka ba ng gulo? Napakalakas ng tulak kaya nawala ng balanse ang deliveryman at nahulog, bumagsak ang kanyang bisikleta sa lupa. Nagkalat ang mga lalagyan ng pagkain kung saan-saan. Bayaran ang multa at iwanan ang bisikleta.
Marahas na sigaw ng chubby officer. Saglit na napatitig sa gulat ang delivery man bago siya napuno ng kanyang emosyon. Sigaw niya. Ikaw. Sinira mo ang pagkain. Paano ko ihahatid ito ngayon? Daan-daang dolyar ang halaga ng pagkain dito. Sinipa ng chubby officer ang paa ng delivery man sa inis. Narinig mo ba ako? Bayaran mo ang multa, o huhulihin ka namin. Umabot sa kumukulo ang pagkadismaya ni Marshall. Sobra ito. Humakbang siya, tumataas ang boses. Ganyan ba kayong lahat? Kung sa tingin mo nagmamadali siya, sabihin mo lang na magdahan-dahan at hayaan mo na siya. Gawin mo sa kanya. Sa tingin mo, madaling dumarating ang pera. Di mo ba narinig ang batang ito? Nasa ospital ang mama niya. Sinira mo ang pagkain niya ngayon paano na siya? Ihatid ito. Naiintindihan mo rin kung gaano nakadepende ang trabahong ito sa pagiging mabilis. Ikaw ba? At sabihin mo sa akin, sa tingin mo gaano kabilis ang takbo ng bike niya? Gusto kong malaman anong batas ba talaga ang nilabag niya. Mula sa kinatatayuan ko, nakasakay lang siya malapit sa gilid ng bangkita. Ngumisi ang heavyset officer, pinalaki si Marshall. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Binatukan naman ni Marshall. Ang mahalaga ay nahihirapan tayong lahat dito. Tingnan mo ang lahat ng natapong pagkain na ito. Ito ay hindi makatao. Isipin mo ito kung ikaw iyon, kasama ang iyong ina sa ospital, naghihintay ng pera na negel iligtas buhay, at may some ire sa iyong pagkain ano ang mararamdaman mo. Namula sa galit ang mukha ng opisyal. Sino ang tinatawag mong hindi makatao? I'm gonna. Nagdilim ang ekspresyon ni Marshall, mahina ang boses at nagbabanta. Anong sabi mo? Tapusin mo na yang pagbabanta mo. Sa sandaling iyon, dumating sina Freya, Daphne, at Shirley, humakbang sa tensyon na eksena. Pinaikit ni Daphne ang kanyang mga mata, humakbang pasulong. You're threatening Mr. Ortega. Naghahanap ka ba ng gulo? Natigilan ang mga opisyal, agad na nakilala ang mga makapangyarihang babae na nauna sa kanila si Freya, Daphne, at Shirley ay kabilang sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa Harmonfield, at alam ng mga opisyal na hindi sila magkatugma. Para sa kanilang kapangyarihan. Nauutol na sabi ng heavyset officer, MS West, MS Wright, MS Don, kilala kita. Cut the nonsense. Answer Mel, putol ni Daphne. Hay broke traffic laws. Nanginginig na ungol ng opisyal. Bumungad sa kanya ang malamig na tingin ni Daphne. I was asking if you were threatening Mr. Marshall Ortega. Sa pagbanggit ng pangalan ni Marshall, agad na nataranta ang mga opisyal. Si Marshall ay isang kilalang tao at kinatatakutan sa Harmonfield, at alam nila na sila ay nasa higit sa kanilang mga ulo. Mr. Ortega, pasensya na po. Hindi po namin alam. Nalampasan po namin. Mabilis na humingi ng tawad ang isa sa mga opisyal. Hindi pinansin ni Marshall ang kanilang paghingi ng tawad at itinuro ang heavyset officer. Tulungan siyang kunin ang kanyang bike. Binabayaran mo ang pinsala, ikaw ang nagpatambo nito. Of course, we'll pay right now. Mabilis na inilabas ng opisyal ang kanyang telepono para maglipat ng pera sa delivery man. Nag-alinlangan ang delivery man, nagpapanik. Hindi, ayos lang. Huwag kang mag-abala. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Malamig na utos ni Marshall. Sira nila ang ari-arian mo, kaya kailangan nilang magbayad. Make. Tiyak na babayaran ka nila ng doble ng halaga ng iyong bike. Nag-aatubili, iniabot ng delivery man ang kanyang telepono, at mabilis na inilipat ng opisyal ang double the halaga. Pilit na ngumiti ang opisyal. Anak, sa susunod, magdahan-dahan ka. Life is priceless. Kumita ka lang kapag malusog ka. Hinahanap lang namin. Ikaw. Salamat, maraming salamat, sabi ng tagapaghatid na may nanginginig na boses, na labis na pasasalamat, bago siya nagmamadaling umalis sa gabi. Sa hindi kalayuan, ang isa pang opisyal ay nakikipagtalo sa isang dayuhang lalaki, na natamba ang isang maliit, nasa katanghaliang gulang na babae habang nakasakay sa kanyang electric bike, tumangala si Marshall at agad na nakilala siya ito ay si Marissa. Pinigilan ng opisyal ang dayuhang lalaki, ngunit siya ay naging agresibo,
Itinutulak ang mga opisyal sa tabi at tumanggi na makipagtulungan. Ang mga opisyal ay nag-aalangan na harapin siya ng direkta, umiwas sa kanyang mga suntok. Sa desperasyon, nagsimula silang umatras. Nagmarcha si Marshall at hinawakan ang palso ng dayuhang lalaki. May nataman ka, tapos ngayon matigas ka pa rin. Sabi niya. Ang dayuhang lalaki, na halatang lasing, ay umungol. Are you trying to get yourself killed? Stay out of my way. Stay out of your way. Man it, tuturuan kita ng leksyon. Sabi ni Marshall habang sinasampal niya ng malakas ang lalaki na ikinakalbo nito sa lupa. Dalawang opisyal ang sumugod upang paghiwalayin sila. Sir, please calm down, pakiusap ng isa, sinusubukang makialam. Starred ka, kukunin na kita. Ang banyagang lalaki ay nagpalabas kay Marshall. Ipinagkibit-balikat ni Marshall ang mga pagtatangka ng mga opisyal na pigilan siya at malamig na ngumiti. Tinawag mo akong starred, ha? May kabayaran yan. Ang mga opisyal ay sinubukan muli, pakiusap, sir, huminahon ka. Siya ay isang dayuhan. Ilipat. Tinabi sila ni Marshall. Banyaga man o hindi, hindi mahalaga. Kung may nataman ka, pananagutan mo. Kabanata 510 Michelle Kendall ni Brighton. Tinulungan ni Marshall si Marissa sa pagbangon, maingat na tinitingnan kung may mga pinsala. Ginalaw niya ang kanyang mga paa, nagbigay ng maliit na buntong hininga, at tiniyak siya. Ayos lang, Marshall. Talagang, hindi natin kailangan gumawa ng eksena. Okay, walang broken bones, isang scrape lang. Walang dapat ipag-alala. Si Shirley, Freya, at ang iba pa ay mabilis na nagtipon sa paligid niya, nag-aalok ng suporta upang mapanatili siyang matatag. Itinuro ni Marshall ang dayuhang lalaki. Humihingi ka ng tawad kay Marissa. Ang mga auxiliary police officer ay nag-alinlangan. Ito ang unang humihingi ng tawad sa isang dayuhan. Ito ay halos isang himala na ang lalaki ay hindi nagdulot ng higit na gulo kaysa sa kanya. Kahit na nakasuot sila ng kanilang uniforme, nakaramdam sila ng takot. Nakasanayan na nilang kontrolin ang mga lokal na tao, lalo na ang mga mahihirap o ang mga nakabike at electric scooter, bilang isang paraan para maramdamang mahalaga sila. Ngunit pagdating sa mga mayayaman, nagmamaneho ng kanilang mag-agarang sasakyan, o mga individual na may koneksyon sa matataas na lugar, kahit na sila ay nagmaneho sa gitna ng kalsada, ang mga opisyal ay hindi nang ahas na makialam. Hindi ito tungkol sa profesionalismo. Kailangan pa rin nila ang kanilang mga trabaho. May panahon na ang mga dayuhan ay tumakbo ng ligaw sa Draconia, at ang mga lokal ay nanunood lamang. Ito ay hindi na sila ay walang lakas ng loob, ito ay ang kanilang paniniwala sa awa. Susubukan nilang reformahin ang mga nang-aapi sa kanila gamit ang isang marangal na diskarte, kahit na hindi ito ibinalik. Naisipan ng mga auxiliary officer na pumasok, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita sa harap ng dayuhang lalaki. Nakakatuwa ang kahilingan ng dayuhan sa paghingi ng tawad. Noong nakaraang pagkakataon, nataman niya ang isang babae sa kalye at walang nangyari. Sa katunayan, humingi ng tawad sa kanya ang babae sa huli. Pag-uwi niya, buong pagmamalaki niyang ibinahagi ang kwento kung gaano niya kamahal si Draconia. Ngayon, nakabunggulang siya ng isang matandang babae at humingi ng tawad. Ikaw ba? Nasisiraan ka na ba ng isip? Nagmura ang dayuhan sa Draconian. Naging malamig ang ekspresyon ni Marshall. Sige, binigyan kita ng pagkakataon. Nagdilim ang mukha niya. Grovel. Ang banyagang lalaki, nakangiti pa rin, ay biglang itinapon sa lupa, malakas na bumagsak sa aspalto. Nabasag ang kalsada sa ilalim ng puwersa. Napasigaw sa sakit ang dayuhang lalaki. Anong kalokohan ang ginawa mo sa akin, anak ng H? O tinatawag ako ng mga pangalan. Malamig na ngumiti si Marshall. Dapat pagbigyan mo na ito. Smack. Sinampal ni Marshall sa mukha ang dayuhang lalaki. Nagkalat ang kanyang mga ngipin, lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang mga auxiliary officer ay natigilan, hindi makareact sa matulin at mapuwersang pagkilos ni Marshall.
Sa Harmonfield, ang lalaking ito lamang ang maglalakas loob na harapin ang mga mapagmataas na dayuhang ito. Ang sampal ni Marshall ay parang hininga ng sariwang hangin para sa mga opisyal. Kamakailan lamang, ang mga dayuhan ay dumagsa sa Harmonfield, bawat isa ay mas mayabang kaysa sa huli. Ang ilang mga lokal ay binugbog ng mga dayuhan at hindi ng ahas na lumaban. Ang mga opisyal ay naging bigo, ngunit ang paglipat ni Marshall ay isang pagpapalaya para sa kanila. Nakatulala ang lalaking dayuhan. Hindi siya makapaniwalang may naglakas loob na saktan si Draconia. How dare you hit me? Hindi ka ba natatakot na arestuhin? Bago pa siya makatapos ay sinampal na naman siya ni Marshall. Magaling. Magandang trabaho. Isang boses mula sa karamihan ang naghiyawan. Deserve ng bastos na yun. Hoy, si Mr. Ortega yan. Well done. Mr. Ortega is really our pride in Harmonfield. Smack. Isa pang sampal ang umalangaw-ngaw, at bumulwak ang dugo sa bibig ng dayuhang lalaki. Tuluyan nang napatili ang dayuhang lalaki, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ow! I'm sorry. Please stop hit me. I'll apologize. Babayaran ko ito. I'm a bastard, a son of a asterisk H. Hindi ko dapat ginawang ganyan ang mga Draconians. Mas masahol pa ako sa hayop. Hinding-hindi na ako magpapabuli ng kahit sino sa Draconia. Humihikbi ang dayuhang lalaki, paulit-ulit na yumuyuko bilang paghingi ng tawad. Nagtawanan ang karamihan. Marami sa kanila ang kinunan ang eksena, na mabilis na ikinalat ang mga video online. Gayunpaman, ang lahat ng footage ni Marshall ay na-edit upang panatilihing nakatago ang kanyang mukha. Vroom! Huminto ang isang Porsche at isang Cadillac. Malakas na tumitili ang kanilang mga gulong laban sa aspalto. Ang biglaang ingay ay bumulaga sa mga auxiliary officer. Hoy, ang bilis mo! Nakakakuha ka ng tiket. Sumugod ang batang opisyal, handang maglabas ng multa. Hinawakan ng isa pang opisyal ang braso niya. Are you out of your mind? Hindi mo ba nakita ang mga plaka at insignia sa mga sasakyan? Nataranta ang batang opisyal. May mga plaka silang Brighton. Mga sasakyan sila ng Northlorne Residence. So, ano? Ang bilis pa naman nila. Ang bilis. Anong kinalaman yan sa'yo? Mabilis siyang hinayla ng matatandang opisyal. Ikaw ay walang muwang. Huwag mo kaming idamay dito. Hindi natin sila kayang pagmultahin. Pinagmumulta lang namin ang uring manggagawa at maliliit na kriminal. Naguguluhan pa rin ang batang opisyal. Pero hindi ba mayaman na ang mga taong ito? Hindi ba dapat pagmultahin natin sila? Ang mga matatandang opisyal ay tumawa ng mapait at umiling. Kami ay katulad mo noong nagsimula kami. 4 na binata at babae ang lumabas sa 2 sports car. Talia, anong ginagawa mo dito? Ang isa sa mga nakaistilong babae ay sabik na lumapit kay Talia, na nag-uugnay sa kanya. Narinig kong lumipat ka mula sa Investigation Division 7 patungo sa Werewolf Special Forces. Ang babae ay si Michelle Kendall, isang miyembro ng isa sa 5 pangunahing pamilya sa Brighton. Siya at si Talia ay lumaki ng magkasama sa distrito ng militar. Ngayon, si Michelle ay ang Deputy Director ng Logistics Division sa Investigation Division 7. Ang kanyang lolo ay si Orson Chandler, na mas kilala bilang Lord Northlorne, isa sa 8 Kings ni Brighton. Kasama niya si Gerald Field mula sa Brighton. Ang isa pang pares ng mga kabataan ay mula rin sa mga kilalang pamilya sa Brighton. Pinagmasdan ni Talia ang suot ni Michelle. Oo, opisyal na sumali ako sa Werewolf ilang araw na ang nakalipas. Nasa Harmonfield ako para sa ilang negosyo. Anong ginagawa mo dito? Napatingin si Michelle sa likod ni Marshall. Talia, sino yun? Boyfriend mo ba siya? Namula si Talia. Huwag kang katawa-tawa. Siya ang bago nating chief instructor, si Marshall, mula sa Werewolf. Isang general. Nagbibiro ka talaga. Mukha siyang halos 221 nagulat si Michelle at ang kanyang mga kaibigan. Though I have to admit, medyo maganda siya. Hindi mo ba naiisip na gumawa ng move sa kanya? Mabilis na tinakpan ni Talia ang bibig ni Michelle. Stop talking nonsense.
Boyfriend siya ni Colonel Wright. Napangisi si Michelle. So what? Hindi pa sila kasal. Kahit sila na, you can still go for him. Michelle, pag nagtuloy-tuloy ka sa pagsasalita ng ganyan, baka masapak ka ni Mr. Marshall. Hinampas ni Talia ang ulo ni Michelle. Sinaktan mo ako. I'm so pretty and gentle. He wouldn't dare, tumawa si Michelle, habang pinagmamasdan ng gwapong figure ni Marshall mula sa likuran. Though, the way he handled that foreign guy, that was pretty hot. Saang pamilya siya galing? Baka yayain ko siyang lumabas para magsaya. Tumawa si Talia. Hindi kanya ay entertain. Ngumisi si Michelle. Sa itsura at background ko, walang lalaking hindi ko makukuha, maliban na lang siguro kay Zane na taga McKay sa Wisteria Residence. I'll ask him out. Just you wait.